Gaano nga ba kalakas ang isang apostle of Etarem? Ngunit bakit ito naging sanggol nang dumating sa Earth? At bakit kaya hindi kayang dalhin ng Etarem ang kanyang massive soldier upang sakupin ng Earth? Dahil sa chapter na ito, ipapaliwanag ni Vero kung ano ang mangyayari sa isang malakas na nilalang kung sila ay nasa dimensional travel through outer space na maihahalin tulad natin sa isang black hole. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! Pero bago ang lahat mga lods, gusto ko sana na humingi ng pabor sa inyo na mag-subscribe sa ating YouTube channel para maabot natin ang 100k subscriber. Nasa 92,000 subscriber na tayo mga lods, kaya please mag-subscribe kayo at maraming salamat sa inyong lahat mga lods. Nagsimula ang chapter na ito sa isang magarang bar na may mamahaling champagne at pagkaing prutas sa mesa. Habang nakaupo si Lee Min-sung kasama ang babae at sinabi niya na napakadali lang sa kanya ang lahat. Isang konting pag-acting, nagbago kaagad ang pagtingin sa kanya ng publiko. Binasa ni Lee Min-sung ang news and article na lumalabas na matapos niyang umarte sa harap ng media, ang Vice Guild Master na si Lee Min-sung ay napagalamang walang aligasyon from Hunter Association. Nalaman ng lahat na humakbang ang Reaper Guild para sa kapakanan ng publiko. Ang pagbukas pala ng Soul Station Field Type Dungeon ay para pala sa mga upcoming newbie hunters. Kaya ang Vice Guild Master na si Lee Min-sung ay patuloy sa pagtulong sa kabila ng Hyena Guild incident. May biglang dumating na babae na nagulat ito kung sino ang nasa loob ng bar dahil nandito daw ang bayani ng hunter industry na tinawag naman itong Madam ni Lee Min-sung. At sinabi ng babae na dapat daw nagpaalam muna si Lee Min-sung bago daw ito pumunta dito. At mukhang ang babaeng ito mga lods ang nagkarga sa batang Apostle of Etarem nung inilagay nila ang bato sa mata ni Brocky. Pinaalis ni Madam ang mga babae at sinabi ni Lee Min-sung bakit naman siya kailangang magpaalam kung ano ang dapat niyang gawin. Nasagot naman ni Madam na alam daw nito na wala naman siyang masamang intensyon. Ngunit napaisip ang babae na may nakakatakot pala na personalidad itong si Lee Min-sung. Habang tinititigan niya si Lee Min-sung, sinabi niya na lumaki ito sa isang mayamang pamilya. Naging superstar actor sa buong South Korea nung kabataan, kaya hindi nakapagtataka kung bakit napakataas ng pride ng taong to. At syempre, matapos ang sakuna, ang pride na yon ay nag-turn into bad crush. Siya ay nadurog nung lumabas ang isang balita. Si Lee Min-sung ay naging public sensation nung siya ay na-awaken bilang isang A-rank. Ngunit ang kanyang personal driver ay naging one of the few S-rank hunter in South Korea na nag-lead sa story na gumawa ng national headline at ang spotlight ay na-focus sa kanyang driver. Kaya ang kapangyarihan sa bilis ng pagbabago ay bigla na lamang nabaliktad all of the sudden. Ngunit kahit papano, sumali ang driver na yon sa Reaper Guild na parang nilikha na mismo ni Lim Tae-gyo. Sinabi ni Madam na what if pag-uusapan nila ang negosyo, kaya naging curious si Lee Min-sung kung anong klaseng business ang kanilang pag-uusapan. Bumulong si Madam na huwag daw magmaang-maangan itong si Lee Min-sung dahil alam nito kung ano ang kanyang ibig sabihin, na tinutukoy niya ang patungkol sa Stardust dahil gusto niyang bumili ng bulk order sa pagkakataon na ito. Inilagay ni Lee Min-sung sa mesa ang isang baso ng champagne na gusto sana niyang inumin ngunit hindi niya nainom sa sobrang inis dahil hindi ba daw nito narinig ang balita na nawalan siya ng isang distributor at isang factory kaya napaka-imposible na masusuplayan niya kaagad ang isang demand ng ganun kabilis. Sinabi ni Madam na napaka-imposible sa isang Vice Guild Master na hindi makakaisip ng paraan kaya biglang napaisip si Lee Min-sung at sinabing susubukan niyang asarin ng isa sa mga kanyang business partner at napaisip na mukhang kailangan niya yung hanapin dahil lately medyo mailap at mahirap hanapin ang batang yon. Pagkatapos, ipinakita ang isang bata na umaapaw ang mana sa mata at tinatanaw nito ang mga gusali habang binabantayan ng dalawang tauhan na mayroong simbolo ng Apostle of Etarem sa itaas ng kanilang ulo. I guess ito yung sanggol na karga-karga ng babae nung kinontrol nila si Brocky. At sa tingin ko dito mga lods, na hindi alam ni Lee Min-sung na ang batang ito ay ang Apostle of Etarem. Ang alam lang niya, kilala niya ito bilang kanyang ka-business partner at inutusan ng bata ang babaeng yon para bantayan ang mga galaw ni Lee Min-sung.
Alam nyo bang sobrang angas pala talaga kapag masusuot mo ang John Mac t-shirt. Lalo na't napaka-komportable pala nitong suotin dahil sa telang high premium quality at napakakapal pa. At hindi ko talaga pinagsisihan na araw-araw ko tong sinusuot dahil sobrang angas ko palang tingnan, yung tipong lahat ng tao ay titingnan ka sa sobrang tingkad ng kulay ng DTF printing natin. At ang pinakamaganda sa lahat, sale ngayon sa Shopee ng up to 30% off. Kaya saan ka makakakita ng high premium quality na sobrang angas at napakaganda pa ng print quality? Limited orders lang po tayo mga lords, kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! Lumipat ang eksena sa loob ng Shadow Dungeon kung saan patuloy na nagsasanay si Gray at kahit si Lady Ethel ay nagsasanay na rin na hinati lang naman ito ang tatlong goblin in just one slash. Ipinakita ang malahugis dagger na nasa elbow ng Vulcan Horn Gunlet ni Soho. Nagamit ang patalim na ito, binigyan niya ng mabilis na tag-iisang slash ang mga goblins na nadadaanan niya na makikitang walang pinalampas si Soho kahit isang goblin na haharang sa kanya. Huminga ng malalim ang ating bida at sinabi niya kay Bero na kailangan niya na ngayong tawagin kaagad ang isang grupo ng goblin for next round. Ngunit sinabi ni Bero na mukhang nagiging impatient yata ang young monarch pagkatapos ng pag-uusap nila kanina. Lumipat ang eksena kung saan lumalabas na napag-usapan nila kanina kung paano sila makakakuha ng information kay Lee Min-song patungkol sa Apostle of Yttrium na siyang may pakana sa pagdidistribute ng Stardust. Ngunit dapat nilang asahan na sa pangsisiyasat nila ng impormasyon na posibleng magkakaroon ng napaka-mapanganib na laban. Napatanong si Soho kung paano sila makakakuha ng information kung ganito ang pwedeng mangyari. Nasagot naman ni Bero na kung hindi willing magsabi ng totoo si Lee Min-song, kailangan niya itong kainin upang ma-check kung kinakailangan. Dahil pinapahintulutan naman siya ng kanyang king na si Jinwoo na mag-devour ng isang tao as long as isa itong evil. Subalit gagana lamang ang plano na ito kung matatalo ni Soho si Lee Min-song. Sinabi ni Bero na nakikita niya na maraming pumapasok sa loob ng Hunter Association na may iba't ibang rank at kung siya ang mag-i-estimate sa rank ni Soho gamit ng kanyang ability to determine the strength, masasabi niyang si Soho ay isang C rank at si Gray naman ay isang D rank at si Lady Ethel ay isang C rank na napahiya itong si Lady Ethel dahil kung nasa sa kanya lang sana ang kanyang kapangyarihan, hindi sana ganito ang kanyang rank. Nag-transform si Soho into a humanoid wolf para makita ni Bero kung ano ang rank nito gamit ang band skill with Gray at nalaman ng insekto na ang young monarch ay nagpo-possess ng over B rank kapag nasa katawan niya si Gray. Sinabi ni Bero na kahit naging closer ang rank ni Soho sa isang A-rank hunter kapag nasa katawan niya si Gray, malaki pa rin ang kaibahan nito dahil nangangailangan ng 10 D-rank bago talunin ang isang C-rank. Sa madaling salita, kulang pa rin ang kanilang lakas para talunin si Lee Min-song at ang buong Reaper Guild. Habang napaduko si Soho sa kakaisip kung paano niya tatalunin si Lee Min-song, biglang nagtanong si Lady Ethel kung ano ang rank ni Bero. Nasagot naman ni Bero na siya ay isang martial grade. Natugon naman ni Lady Ethel, so hindi ka isang foot soldier. Kaya nagalit ang insekto at gusto daw niyang pagpupunit-punitin ng babaeng ito. Habang si Soho makikitang malungkot pa rin dahil hindi niya alam kung paano niya tatalunin si Lee Min-song. Natapos na ang daily quest, napatay nila ang 100 goblins, 10 goblin Decorion at 1 goblin Centurion. Kaya nabigyan ng ating bida ng 3 rewards, isang status recovery, plus 3 stats points at isang random box. Napagtanto ni Soho na hindi na tumataas ang count ng quest kahit nilampasan niya na ang pagpatay ng goblins. At mukhang ang hidden reward ay isang beses lamang. Kaya binuksan ni Soho ang random box at na-obtain niya ang isang accessory, isang D-rank Ashen Ring na mayroong plus 5 senses. Nakaagad namang sinuot ni Soho kaya tumaas ang kanyang senses into 29 points. Subalit, unti-unting nag-iba ang mode ni Soho nang na-realize niya na hindi pa rin ito mababago ang kanyang current situation. Sinabi ni Soho na ang panghahunt niya ng goblins ay hindi na nakakaapekto sa kanyang level at matapos niyang ma-take down ang 3 demons, tumaas lang ng 3% physical damage ang Vulcan Horn Gunlet. Gusto niyang lumakas ng mabilis, subalit napaka-konti lang ng paraan. Gusto niyang pumasok ng dungeon para talunin ng mga malalakas na magic beast upang makapag-level up, subalit napakababa lang ng kanyang rank.
Bumalik na sa bahay si Soho at ganun pa rin. Ang mga kumukontak lamang sa kanya ay ang mga mining team at howling team. Hindi siya tinatanggap ng mga strike squad dahil isa siyang E-rank hunter at ipinagbabawal rin ng Hunter Association na pumasok sa gate ng dungeon na walang permiso. Inimungkahi ni Bero na magpa-re-evaluate si Soho. Ngunit tugon ng ating bida, kapag magkakaroon siya ng reawakening, siguradong may magsusulat ng article na ilalagay sa homepage ng Hunter Association na kanyang iniiwasan since alam niya na mayroon ng Apostle of Itarim sa Earth. Gusto niyang maiwasan na ma-reveal ang kanyang identity na magiging kahinaan ng kanyang ama, and especially na hindi pa niya kayang talunin si Lee Min-sung kung gusto nilang makipag-deal sa Apostle of Itarim. Sinabi ni Bero na kung patungkol sa Apostle of Itarim, hindi kailangan mag-aalala si Soho patungkol dito. Dahil kung nauna itong dumating sa Earth bago siya dumating, sigurado siyang hindi ito makapangyarihan dahil sa effect ng dimensional travel. So yun siguro yung rason kung bakit naging sanggol ang Apostle of Itarim sa first appearance nito. Nagtataka si Soho kung ano ang ibig sabihin ni Bero na dimensional travel. Paliwanag ni Bero na ang dimensional travel through outer space ay mayroong nag-i-exist na dimensional reef na kailangang daanan. However, ang wall ng dimensional reef ay isang special na napakaigli at nagpo-possess ng nakakainis na property na bumabangga-bangga sa mana na kahit ang outer wall ay napipilitang mag-expand at nagre-retract naman ito ng sobrang bilis. So kapag dumadaan sa dimensional reef ang isang malakas na being, hinihigop ng wall ang mana nito dahil sa ikli ng daanan. Kaya darating talaga sa Earth na may dalang kakaunting mana ang isang malakas na nilalang at pabor sa mga mahihina ang daanang ito. Kaya sinabi ni Bero na ito ang rason kung bakit ang hindi mabilang na army ng Itarim na kasalukuyan ngayong naglalaban sa outer space ay hindi magawang ma-invade ang galaxy na to. At yan din ang rason kung bakit ang kanyang king na si Jinwoo ay hindi madaling makakauwi sa kanyang tahanan. At kung makikita natin sa illustration mga lads ng dimensional reef at explanation ni Bero ay may hahalin tulad natin ito sa isang black hole na base sa mga scientifico na kapag ikaw ay nakapasok sa loob ng black hole, iikli o liliit at madideform ang shape ng iyong katawan at hindi ka na makakalabas pa. Kaya dito ay napagtanto ni Soho na ang Apostle of Itarim may isang mahina na nakarating sa Earth. So kaya pala ginamit nila si Brockie at ang mga demons na hindi ipinapakita ang sarili. Kaya kung ang invasion ng Itarim ay mangyayari sa future, ito ang tamang oras na magpapalakas na ayon pa ni Bero, ipagpalagay na lang natin. At naaalala niya ang sinabi sa kanya ni Jinwoo na since hindi nito masasabi kung ano ang sitwasyon ngayon sa Earth, hinahayaan niya si Bero na magdesisyon base sa gusto nitong gawin kapag dumating na ito sa Earth. At kung kailangan ng tulong, ibibigay niya ang key. At pupunta ka doon, sigurado siyang malaki ang maitutulong niya para kay Soho, na parang mayroong tinutukoy na tao si Jinwoo. Kaya napaisip si Bero na mayroon pa kayang ibang rason si Jinwoo kung bakit ibinigay sa kanya ang key. Ngunit ginamit niya na ito habang nakikita niyang napakalalim ng iniisip ni Soho. Biglang napasigaw si Soho at umilaw ang kanyang mahiwagang mindset at kagad niyang kinuha ang kanyang phone sa pocket at sinabing bakit ngayon ko lang to naisip na kung ang paraan ay makakapasok sa loob ng dungeon secretly na hindi lumalabag sa rules ng Hunter Association ay napakalapit lang pala ng kasagutan. Pagkatapos, lumipat ang eksena kung saan pumunta si Soho sa isang malaking gusali. Nakaupo ang ating bida habang siya ay kinukumusta ng isang tao dahil ito ang una nilang pagkikita mula nung nagkaroon nito ng awakening, kaya nagtataka siya kung bakit gustong makipag-meet sa kanya si Soho. Subalit hindi niya in-expect na magdadala pala ito ng isang business proposal. At sa nakikita niya, nag-grown up talaga ng gusto si Soho. Na ayon pa ng ating bida, nagdala siya ng isang proposal na hindi dapat pakawalan. Kaya sinabi ni Bero na ito talaga ang inaasahan niya sa young monarch. At na-realize niya na mukhang ang taong ito kaya ang tinutukoy ng kanyang king na makakatulong kay Soho. At dito'y pinakilala si Eugene Hu, ang CEO ng Agent Software. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lads. So huwag mo sanang kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel. At mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!